maligayang pagdating o sa ang pagbasa ng awit na ito ay para sa pagpapalabas ng kontrol at pagkatutong magtiwala sa hindi mo kayang pangasiwain ng mag-isa. Humingi ng malalim at mahinay na bitawan ito. Simulan natin. Damay kanina. Huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan, ni managhili ka man laban sa mga manggagawa ng kasamaan. Sapagkat sila'y madaling mapuputol na parang damo at malalanta na parang luntiang damo. Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Muno na sa gayon ay tatahan ka sa lupain at tunay na ikaw ay mabubusog. Magpakasaya ka rin naman sa Panginoon at ibibigay niya sa iyo ang mga nasa ng iyong puso. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Magtiwala ka rin naman sa Kanya at Kaniyang gagawin iyon. At Kaniyang ilalabas ang iyong katuwiran na parang liwanag at ang iyong kahatulan na parang katanghaliang tapat. Magpahinga ka sa Panginoon at maghintay ka sa Kanya ng may pagtitiis. Huwag kang mabalisa dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kaniyang lakad. Dahil sa taong nagpapangyari ng masasamang katha. Magtigil ka sa galit at talikuran mo ang puot. Huwag kang mabalisa sa paggawa ng kasamaan. Sapagkat ang mga manggagawa ng kasamaan ay mahihiwalay. Ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay magmamana ng lupa sapagkat sandali na lamang at ang masama ay mawawala. Iyong papansining mabuti ang kaniyang dako at ito'y mawawala. Ngunit ang maamo ay magmamana ng lupa at magagalak sa kasaganaan ng kapayapaan. Ang masama ay nagbabalak laban sa matuwid at sinasaway siya ng kaniyang mga ngipin at tatawanan siya ng Panginoon sapagkat nakikita niya na ang kaniyang araw ay dumarating. Bumunot ang mga masama ng tabak at iniunat ang kanilang pana upang ibagsak ang dukha at nangangailangan at upang patayin ang mga matuwid ang pamumuhay. Ang kanilang tabak ay sasaksak sa kanilang sariling puso at ang kanilang mga pana ay mababali. Kaunting tinatangkilik ng matuwid ay mainam sa kayamanan ng maraming masama, sapagkat ang mga bisig ng masama ay mababali. Ngunit inaalalaya ng Panginoon ang matuwid. Nalalaman ng Panginoon ang mga araw ng matuwid. Mawa at ang kanilang mana ay magiging magpakailanman. Hindi sila mapapahiya sa masamang panahon. At sa mga araw ng taggutom ay mabubusog sila. Ngunit ang masama ay malilipol at ang mga kaaway ng Panginoon ay magiging parang taba ng mga kordero. Sila ay matutupok. Magiging usok sila ay matutupok. Ang masama ay nanghihiram at hindi nagbabayad. Ngunit
Ang matuwid ay nagpapakita ng awa at nagbibigay, sapagkat ang mga pinagpala niya ay magmamana ng lupa. Ermwan min at silang mga isinumpa niya ay puputulin. Ang mga hakbang ng isang mabuting tao ay inaayos ng Panginoon, at siya'y nalulugod sa kanyang lakad. Bagamat siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapabagsak, sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Ako'y naging bata at ngayon ay matanda na, tuas sa Mesi. Gayunmay hindi ko pa nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang lahi na nagpapalimos ng tinapay. And siya'y laging mahabagin at nagpapahiram, at ang kanyang lahi ay pinagpala. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti, at mananahan ka magpakailanman, sapagkat iniibig ng Panginoon ang kahatulan at hindi niya pinababayaan ang kanyang mga banal ay sa maigawan. Sila'y iniingatan magpakailanman, ngunit ang lahi ng masama ay puputulin. Ang matuwid ay magmamana ng lupain, at maninirahan doon magpakailanman na. Ang bibig ng matuwid ay nagsasalita ng karunungan, at ang kaniyang dila ay nagsasalita ng kahatulan. At ang kautusan ng kaniyang Diyos ay nasa kaniyang puso, wala sa kaniyang mga hakbang ang anumang madudulas. Wala na ang masama ay nagmamasid sa matuwid at naghahangad na patayin siya. Hindi siya iiwan ng Panginoon sa kaniyang kamay. Nihahatulan man siya kapag siya ay hinatulan. Maghintay ka sa Panginoon at ingatan mo ang kaniyang daan, at itataas ka niya upang manahin ang lupain. Kapag ang masama ay nahiwalay, makikita mo iyon. Nakita ko ang masama sa dakilang kapangyarihan at lumalawak na parang luntiang puno ng laurel. Ngunit siya ay namatay, at narito, wala na siya. Hinanap ko siya, ngunit hindi siya masumpungan. Pansinin mo ang sakdal na tao, at masdan mo ang matuwid. At sapagkat ang wakas ng taong yon ay kapayapaan. Ngunit ang mga mananalangsang ay magkakasamang malilipol. Ang wakas ng masasama ay mapuputol. Ngunit ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon. Siya ang kanilang kalakasan sa panahon ng kabagabagan, at tutulungan sila ng Panginoon at ililigtas niya sila mula sa masasama, at ililigtas sila sapagkat sila'y nagtitiwala sa Kanya dan maliban na ang Panginoon ang magtayo ng bahay, walang kabuluhan ang paggawa ng mga nagtatayo nito. Maliban na ang Panginoon ang magbabantay sa bayan. Ang bantay ay gumigising, ngunit walang kabuluhan. Walang kabuluhan sa inyo ang paggising ng maaga, ang pag-upo ng gabi,
upang kumain ng tinapay ng mga kalungkutan, sapagkat ganito niya binibigyan ng tulog ang kaniyang minamahal. Narito, ang mga anak ay mana ng Panginoon, na na ang bunga ng sinapupunan ay kaniyang gantimpala. Kung paano ang mga palaso sa kamay ng makapangyarihang lalaki, gayon din ang mga anak ng kabataan. Mapalad ang lalaking puno ng kaniyang lalagyan ng pana. Hindi sila mapapahiya, kundi makikipag-usap sila sa mga kaaway sa pintuang bayan na, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos. Hahanapin kita ng maaga, na nauuhaw ang aking kaluluwa sa iyo. Nananabik ang aking laman sa iyo, sa isang tuyo at uhaw na lupain, kung saan walang tubig, na upang makita ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian, gaya ng pagkakita kagiyaba ko sa iyo sa santuaryo, sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mainam kay sa buhay. Pupurihin ka ng aking mga labi. Ganito kita pupurihin habang ako'y nabubuhay. Imuwat itataas ko ang aking mga kamay sa iyong pangalan. Mimwari na ang aking kaluluwa ay mabubusog na parang utak at taba. Puataba at pupurihin ka ng aking bibig ng masayang mga labi. Pagka naaalala kita sa aking higaan at binubulay-bulay kita sa mga pagbabantay sa gabi, sapagkat ikaw ang aking naging katulong. Kaya't sa lilim ng iyong mga pakpak ay magagalak ako. Ang kaluluwa ko'y sumusunod sa iyo ng buong puso. Ang iyong kanang kamay ay umaalalay sa akin. Ngunit silang naghahangad ng aking kaluluwa upang ipahamak ito ay papasok sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Sila'y mga bubuwal sa pamamagitan ng tabak. Sila'y magiging bahagi ng mga sora. Ngunit ang hari ay magagalak sa Diyos. Bawat isa na sumusumpa sa pamamagitan niya ay magpupuri. Ngunit ang bibig ng mga nagsasalita ng mga kasinungalingan ay ititigil. Tulad ng usang sa tubig ng ilog ay nasasabik. O Diyos, ako sa inyo'y nananabik. Ako'y nauuhaw sa inyo, Diyos na buhay. Kailan pa kaya ako makakatayo sa presensya niyo? Araw-gabi, luha ko lang ang pagkain ko, habang sinasabi sa akin ng aking mga kaaway, nasaan na ang Diyos mo? Sumasama ang loob ko kapag naaalala ko na dati ay pinangungunahan ko ang maraming tao na pumupunta sa templo at kami ay nagdiriwang, sumisigaw sa kagalakan at nagpapasalamat sa inyo. Bakit nga ba ako nalulungkot at nababaga-abag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas. Nanghihina ang loob ko. Ako'y parang tinabunan niyo ng malalaking alon na umuugong na parang tubig sa talon.
Kaya dito ko muna kayo inaalala sa paligid ng ilog ng Jordan at Hermon, sa bundok ng Misar. Sa araw, Panginoon, ipinapakita niyo ang inyong pag-ibig. Kaya sa gabi, umaawit ako ng aking dalangin sa inyo, O Diyos na nagbigay ng buhay ko. 9. O Diyos na aking batong kanlungan, ako'y nagtatanong, bakit niyo ako kinalimutan? Bakit kinakailangan pang magdusa ako sa pang-aapi ng aking mga kaaway? 10. Para bang tumatagos na sa aking mga buto ang pang-iinsulto ng aking mga kaaway. Patuloy nilang sinasabi, nasaan na ang Diyos mo? 11. Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas. At ang dapat tiisin ay mananatili. Palayain ang hindi mo sana dapat dalhin, kundi maghindi na ngayon ng may tiwala. Bumalik dito tuwing kailangan mo na isimba mo ng nilamamang kapayapaan. Mag-subscribe para sa mga tagapahinang sandali ng kapayapaan. Sa palinan, aling psalm ang susunod namin?